Sa kabila ng layo sa pamilya at lupang sinilangan, natagpuan nila ang bagong simula sa paraisong isla ng Aruba. Kilalanin natin sina Mitch, Jessie at Gloria, mga kwento ng pagpupunyagi, tagumpay at inspirasyon. Kaya natagal na akong pagpunta dito. Kasi nga, nag-asawa ako. Tapos yung kinukuha na ako ng nanay ko, 2002, sabi ko, hindi ako pupunta na hindi ko kasama asawa ko. Kaya yun, nagano kami, naghintay pa kami ng mga almost a year. Kasi tsaka kami nakaano dito. Kasi dito sa Aruba, napakaganda rito ang health system nila rito dahil lahat ng gamot namin dito ay libre. Hindi katulad sa Pilipinas na pag maintenance ka talagang mamumblema ka sa pagbili ng gamot. So napakaganda rito sa Aruba dahil nga yung health system nila napakaganda. At saka ang mga tao rito napaka-simple, mababait ang mga tao rito. At saka kahit na maglakad ka rito ng lasing na may mga alas ka, walang mag-aangas na gagawa sa'yo ng masama. Dito, maano dito sa Aruba, free ka lang ba? Maanong mga tao dito eh. One happy island, sabi nga nila. Easy lang sila sa hindi hard work na sila na hindi kagaya natin na hard workers talaga. Ganito isinalarawan nila Mitch Fulgencio, Jessie Arce at Gloria Rimando ang naging kapalaran nila sa isla ng Aruba sa The Netherlands. Isang lugar na para sa kanila ay maituturing na langit at ito'y hindi malayo sa katotohanan. Lalo na kung ikukumpara sa mga hamon ng buhay na kanilang naranasan noon sa Pilipinas. Magandang araw, ako si Dong Robles at welcome sa ikatlong episode ng Profile Overseas Diaries, kung saan ibabahagi namin sa inyo ang kwento ng buhay ng ating mga kababayan. Alamin natin kung paano nagbago ang kanilang kapalaran matapos piliing mamalagi sa isla. Si Mitch na tubong Santa Maria, Bulacan ay walang mataas na pangarap sa buhay kahit noong nasa Pilipinas pa lamang. Laki sa hirap, tanging hangad lamang nito ay makatulong sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang tatlong kapatid. Si Mitch ang nag-iisang babae at bunso sa kanilang magkakapatid. Ginagawa ng parents mo dati nasa Pilipinas? Yung di ba po sila abroad? Yung nanay ko po yung patay yan. Sa mga damit po, tatay ko taxi driver. Okay. Taxi driver sila. Tapos yung punta yung pinsa ko dito, yung kaibigan niya naghanap ng housekeeper. So, yung nanay ko kinuha. Tapos dito ni nanay ko siguro mga 3 years after, yung tatay ko naman kinuha. Okay. Driver, tas gardener nila. Tapos after yun, kinuha na kami ng nanay ko. Kasama, may asawa na ako. Ani Mitch, hindi naging madali ang pagpetisyon sa kanya ng kanyang mga magulang dahil una, wala pa siya sa hustong gulang. Kaya't ang naging plano para sa kanya, tapusin muna ang kanyang pag-aaral. 3 kurso ang dinaanan ni Mitch matapos makagraduate ng high school. Ito ang Hotel and Restaurant Management Services, ang Computer Secretary na kung saan ay undergraduate siya, at panghuli ay ang Computer Engineering. Ani Mitch, sa gitna ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nagkaroon siya ng karelasyon na humantong sa pagsasama nila ng lihim. At huli na nang malaman niya, pati ng kanyang mga magulang, na ang lalaking kinasama niya
ay kasal sa iba. Yung unang napakawa ko, may unang anak pala. Asawa. Yan. Ayan ako. Hindi ko alam na may asawa siya. Nauna, may anak pa. Siyempre, tuka na kami. Kaya na lang. Pero wala naman na sila yun. Dalagang tao ako yun. Hindi ko alam na. Ganun. Yun nalaman ko na umiwas naman ako. Iniwanan ko siya kasi sumabol pa rin talaga sa akin. Siyempre, mahal ko naman. Kaya pinalikan ko na lang din. Kaya tinanggap ko na lang yung anak niya. Dalawang lalaki. Pero malaki na yung, ngayon, na sila, 27 tsaka 29 na. Kasi yung nagsama kami, pa lang yung bata 6 and 8. 4 and 6 ata yun, 7 yung panganay. Ganun. Aminado si Mitch dahil sa maling desisyon niya sa buhay, tumagal ang pagkuha sa kanya ng kanyang mga magulang. Dapat taong 1999 ay nasa isla na siya. Pero dahil nga sa pag-aasawa niya, taong 2002 na siya nang makarating dito. Kaya natagalan akong pagpunta dito. Kasi nga, nag-asawa ako. Tapos yung kinukuha na ako ng nanay ko, 2002, sabi ko, hindi ako pupunta na hindi ko kasama asawa ko. Kaya yun, kami, naghintay pa kami ng mga almost a year. Kasi tsaka kami nakapunta dito. Namasukan silang mag-asawa sa isang department store kung saan silang dalawa ang pinagkatiwalaang mamahala ng tindahan ng may-ari sa loob ng 1 taon. At dahil sa magandang records ng kanilang paninilbihan, si Mitch ay pinag-aral ng kanyang employer sa Thailand, habang ang kanyang asawa naman ay nakatutok sa negosyo ng kanilang employer. Pinag-aaral ako nila ng Thai massage kasi wala naman Thai massage sa Aruba noon, panahon na yun. Sila mag-asawa, mahilig sila mag-travel ng Thailand. So, gustong-gusto nila yung massage ng Thailand. So, pinag-aaral nila ako sa Thailand. Sa mga a month lang, para lang Tapos, yun, nag-aaral ako ng Thai massage, healing massage, saka foot massage. A month ako nandun. Doon na rin ako nag-celebrate ng birthday ko nung panahon na pinag-aaral ako doon. Tapos sumunod din yung amo ko. Tapos sabay-sabay na kami pumalik dito. Tapos yung clinic nila, pinigyan nila ako ng isang room para doon ako magtrabaho. Pero ang mga kasama ko doon, mga doktor, mga chiropractic, physical therapy, psychology, mga ganun po. Subalit di rin nagtagal sa pagiging masahista si Mitch. Matapos ang 2 taon, pumasok sa ibang trabaho si Mitch bilang isang food attendant. Ani Mitch, bagamat mayroon siyang nakukuhang tip sa pagmamasahe, hindi naman ito regular, lalo na kung walang mga turista sa isla. Tapos may mga patient po ko na isa doon, may-ari ng restaurant. Doon po nag-umpisa yung nagtrabaho sa restaurant. Tapos yung asawa ko naman, naiwan siya dun sa store ng amo ko. Pero meron po silang spa pa rin. Nagtatrabaho ko doon. Pag wala akong massage doon naman ako sa kabila. Tapos, dun sa store nila, merong second floor na merong spa rin. So, ako doon nagtatrabaho. Yung asawa ko sa baba, sa store naman din. Mga aromatherapy ang tinda doon. Mga books, mga oil, namimix kami ng So, yung isang patient ko doon, may-ari ng restaurant ng Waterfront. Marami siyang restaurant. 4 siya noon. Pero na-bankrupt na yung 3. So, ngayon nanay ko nandun. So, nakilala ko yung amo ko, yung client ko na may-ari ng isa sa maraming restaurant dito sa Aruba. So, kinuha niya ako, sabi, gusto mo mag-try magtrabaho sa restaurant? Sabi ko, sabi niya may tip doon, kanya-kanya kayong tip. So, naisip ko mas laki kita doon. Tsaka napapagod na rin ako mag-massage. Kasi usually, makakakuwala ako ng turista pag may barko. Pero usually, puro local talaga ang mga client ko. Namamassage ko. Kumikita rin minsan, pero nakakapagod din. Kasi porsyentuhan din 65 to 40.
Umpisa pa lamang ito ng iba pang adventure ng ating mga kababayan sa Aruba. Kaya't manatiling nakatutok, magbabalik agad ang Profile Overseas Diaries. Aruba, are you ready for a musical journey? A journey that will take you back to the good old days. With the talented Filipino singer and actress, Ms. Rachel Alejandro, who brought us timeless hits like Mr. Cupido, Paalam Na, Bulag sa Katotohanan, and Kay Tagal. Hello there, everybody. This is Rachel Alejandro, especially to our friends in Aruba. How are you all doing? I'm so excited because I will be going there for the first time. I'll be having my first ever concert there on June 29th, Sunday at 4 p.m. at Occasions Ballroom, Oranjestad, Kaya Harmonia. For tickets, you can call +1 602-505-8524 or +297 290-2447. This show is brought to you by ID Realty Group, Coco Productions, and M&A Gold Productions. I'll see you there! Rachel Alejandro, a proud native of Pangasinan, entered showbiz at just 12 years old as one of the hosts of the beloved TV show, That's Entertainment. Recognized not only for her sensational voice but also for her impressive acting skills, Rachel has made a lasting mark on the industry. And now Aruba, don't miss this chance to see her live. Catch her performance on June 29th, 2025 at the Occasions Ballroom in Oranjestad, Kaya Harmonia 12. For tickets and sponsorship, contact Alma Goldschmidt at +1 602-505-8524 or call ID Reality Group at +297 290-2447 and Maribel Del Cruz at 297-563-8182. Get your tickets now. Don't miss this unforgettable evening. Hey everyone, I'm Alvin Silva, the DJ Hollister. And I'm Riz Sizemore from Fantabulous Events. We've got something big coming your way. An unforgettable concert experience right here in Phoenix, Arizona. So get ready to witness the Diamond Soul Siren herself, Nina, live on stage together with the Prince of R&B, Chris Lawrence. And it's all happening on Friday, June 27, 2025 at Haven Church, 5902 West Cactus Road, Glendale, Arizona. Don't miss the chance to see two of the most incredible voices in one spectacular night. For tickets and sponsorship opportunities, call us at 623-643-9800 or 602-574-3478. Get ready for a night of music, passion, and unforgettable performances. Nina and Chris Lawrence live. See you all there. Drawing my pain with his fingers, singing my life with his words. But who's am I believing that I know that someone else Arizona, get ready for an unforgettable night. This August 30, witness a historic moment as the 1991 Voice of Asia champion, Miss Maribeth Pascua, takes center stage for her first ever solo concert. Maribeth Pascua captured international fame after winning the prestigious Voice of Asia competition in 1991. Her powerful and soulful voice made waves, particularly in Indonesia,
where she became a household name. Some of her most beloved hits include Denpasar Moon, an iconic song that became a massive hit in Indonesia and across Asia, cementing her status as an international artist. Borobudur, a heartfelt tribute to Indonesia's cultural heritage, widely appreciated by her Southeast Asian fans. Takkan Lagi, a beautifully emotional ballad that resonated deeply with Indonesian audiences. Prepare to be mesmerized as Maribeth Pascua serenades you with her powerful and majestic voice, bringing you an evening filled with timeless music and breathtaking performances. Ticket prices: VIP 98, Premium 88.8, General Admission 68. Don't miss this spectacular event. Secure your seats today and experience the magic of Maribeth Pascua live. Gusto ko yung trabaho dito dahil napakaganda rito. Walang stress. Nasa paradise ika nga. Tsaka nagustuhan ko yung trabaho ko dahil ngayon sa Playa Linda, ang trabaho ko doon is beach concierge. Ako bali ang nag-assist sa mga guests tungkol sa mga palapa o chicken nila na gagamitin sa buong araw. Ganito ibinida ni Jessie ang kanyang pang-araw-araw na gawain bilang security sa isang resort sa Aruba. Welcome back sa Profile Overseas Diaries. Ngayon naman, tutunghayan natin kung paanong napunta si Jessie sa isla ng ating overseas contract worker sa Saudi Arabia. Lahat ng yan, dito lang sa ikatlong episode ng Profile Overseas Diaries. Ako si Jessie Arce na tubong Baguio City. Nandito na rin ako simula nung 1999. Dumating ako ng Aruba and until now nandito pa rin ako. Tsaka nag-umpisa ako nagtrabaho bilang security dito sa Aruba sa refinery 1999, and then after 12 years lumipat ako sa hotel area. Then nag-work ako sa Hyatt for 2 years as a security also. Tapos nalipat ako sa Playa Linda. Till now nasa Playa Linda ako. Gusto ko yung ginagawa ko dahil nakaka-interact ako sa kanila ng buhay-buhay na always na pinapakita ko sa kanila na mas maganda ang mabuhay ng positibo kaysa sa negatibo. Ayon kay Jessie, malayo ito sa naging buhay karanasan niya noon bilang isang overseas contract worker ng 3 taon sa Saudi Arabia. Nung pagdating na namin doon, kasi ang nangyari sa amin doon, contractual ang binagsakan ko. Binagsakan namin, yung grupo namin, contractual. Yung pinanahan namin na $300. Imagine mo, $300 naging $150. So, ang nangyari, ang ginawa ko, nag-TNT ako. Tapos may nakilala kong Pilipino na may kilalang sheikh. Yung sheikh na yon, binigyan ako ng sulat. Pare ang naging trabaho ko sa kanya is driver, yung secretary, kung saan ako utusan, doon ako. Binigyan ko ng sulat na may picture ako doon, may stamp siya na walang pwedeng mag-istorbo sa mga lakad nito dahil lahat ng utos ko, lahat ng lakad niya utos ko. 3 years yun na ganun. Wala akong passport. Anong umuwi ako, papel lang ng prinsipe. Sumakay ako sa aeroplano. Yung mga umuuwing TNT, nakaposas.
Ako hindi. Prinsipe ang nag-atid sa akin sa airport. Bagamat pinagkatiwalaan siya ng kanyang employer dahil sa pagiging isang tapat na kawani ng kumpanya, may mga ilang kapwa Pilipino aniya ang nagtanim ng inggit sa kanya. Kaya't mas pinili niyang bumalik na lamang sa Pilipinas. Nagpasok sa akin dun sa Prinsipe, nagselos na siya dahil mas napalagay yung loob sa akin ng Prinsipe. Kasi sinubukan ako sa pera eh. Tsambandel na pera na real, iiwan sa sasakyan. Alam nga na may tatakbo ko, saan ako tatakbo? At saka isang pera lang yun. Kung sinabi ng Prinsipe, magnanakaw yun, di pinutulan ako ng leeg. The last time na sinubukan ako sa pera, isang attache case na pera. Puno ng pera. Hindi naman ako tanga na isang tawag lang ng Prinsipe, sakote ka agad, sakote ka agad. O, di, pinalik ko, doon niya, tawag nito, doon niya ako sinubukan. Tapos tuwing nagmi-meeting siya kasi nandun siya lagi, ako nagtitimpla kasi mahilig sila sa tea. Pag ako nagtitimpla ng tea niya, sinasalaksakan na agad ng tip sa bulsa ko, doon nakikita yung mga marami nagsiselo sa akin. Yung Prinsipe na yun, nagkaroon siya ng kumpanya na yung hulugan, yung 40% down payment, 3 months to pay yung 60%. So, ginawan ako ng butas. Ang sabi nung deliver mo to sa ganitong customer natin. Ang sabing i-deliver ko, 10, pero yung kinarga sa sasakyan, 7 lang. Yung dumating ako doon, kulang. Di sabi ko, nagkuhan ka agad ako na may nag-report. Oo, may patibong. Sabi ko doon sa Prinsipe, ganito. You've been set up? Oo. Dinala yung Prinsipe tumawag, pinasara ka agad yung store. Pati yung warehouse. In inventory, may sobrang pando. So ang kawawang trabaho sa warehouse, yung naglagay ng item, pinauwi. Pero ang may utak pala, yung nakilala kong Pilipinong manager namin. Tapos sabi nung Prinsipe, bumalik ka, sabi niya. Sabi ko, babalik ka po, pero hindi na ako bumalik. Dahil ayokong gano'n na, ba't mo pa babalikan kung alam mong may pangalib na nagbabadya. Sa Pilipinas, kahit nakahanap agad siya ng mapapasukan, hindi rin siya nagtagal. Ito'y matapos niyang makakwentuhan ng kanyang babaeng kapatid na dating empleyado ng Hyatt Hotel sa Baguio. Nag-usap kami ng kapatid ko na nandito na noon sa Aruba, na dahil yung kapatid ko nung nalindol ang Baguio, yung 1991 earthquake, lahat ng Hyatt Regency na regular employee, dineploy lahat sa abroad. Meron napunta sa cruise ship, meron napunta sa ibang country. Ang sister ko napalad na pumunta rito sa Aruba. At that time, na yun ang time na nagbo-boom ang Aruba. So lahat ng dumarating na Pilipino kinukuha ng mga iba't ibang hotel. So ang kapatid ko napalad na napunta siya muna sa Holiday, and then lumipat siya sa Renaissance, and now she's now working at Marriott. And then yun, nag-usap kami, sabi niya, why not try Aruba? And I said, bakit hindi? Subukin natin yung ibang country. Aminado si Jessie, kung di sa tulong ng kanyang kapatid na nagpursiging ayusin ang mga dokumentong kakailanganin niya, malabong makarating siya sa isla. Iba naman ang kwento ni Gloria Rimando, na kababayan ni Jessie sa Baguio City at naging matalik na kaibigan niya kung paano sila napadpad sa isla. More than 30 years na ako dito sa Aruba. Napunta ako dito 1993.
Before, nagtatrabaho ako sa Camp Chenhay Air Base as a counter attendant. Pero pagkatapos ng kinuha na yung mga US bases, na-force kaming mag-resign, binayaran kami, tapos pagkatapos nun kung ano-ano na lang tinitinda ko sa amin para pandagdag gastos para sa mga anak ko na nag-aaral. Yung mga anak ko, 3 babae. Ngayon, yung 2 nandito sila sa Aruba. Yung isang nurse, saka isang manager sa Pandora Store, saka yung bunso ko nasa California naman ngayon. Ani Gloria, panahon ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada nang isara ang mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Maraming mga Pilipino noon ang nawalan ng trabaho. At ang naging katuwang ni Gloria noon para buhayin ang kanilang 3 anak, ang kanyang asawa na hotel worker sa Hyatt Regency Baguio. Pero tila sinubok ng tadhana ang tatag ng kanilang pamilya. Ito'y matapos na gumuho ang hotel na pinapasukan ng kanyang asawa dahil sa isang malakas na lindol. Sa kwento ng kanyang asawa, nasa isang meeting sila nang maganap ang naturang earthquake. Sabi niya, andun sila sa meeting, kasi departmental meeting nila sa loob ng isang kwarto, ng isang tapos nung nila yung earthquake na naramdaman nila, naglabasan na sila, nagtakbuhan na sila lahat. Tapos nung nakatakbo na siya sa paglabas niya, eksaktong paglabas niya, gumuho yung building talaga. Yun ang nasabi niya. Ani Gloria, bagamat nakaligtas ang kanyang asawa at ibang kasamahan, marami din sa kanilang mga kaibigan at kapitbahay ang nasawi. Hindi na naisip nila Gloria noon kung ano na ang magiging kapalaran ng kanilang pamilya. Subalit aniya, makaraan lamang ang ilang buwan matapos ang naturang trahedya, mismo ang hotel management ang tumulong sa kanila para mabigyan silang muli ng trabaho. Trabaho hindi sa Pilipinas, bagkus sa ibayong dagat. Ito ang isla ng Aruba. Hyatt International, tinulungan sila para makahanap ng trabaho at inano sila kung saang banda pwede silang magtrabaho, kung saan nila gusto. Merong nagtrabaho sa cruise ship, merong sa ibang lugar. And karamihan dito napunta ng Hyatt, Holiday at saka Holiday Inn. Saka Damil Resort noon. Ayon kay Gloria, naging prioridad ng Hyatt International ang mga nag-survive ng mga empleyado ng Hyatt Baguio na paalisin bago isinunod ang kanilang mga pamilya. Aniya, sa pangalawang batch na nakuha ang kanyang asawa at naipadala sa Aruba. Naman, kinuha lang ako ng mister ko after a year. Sa stewarding, dishwasher. Dishwasher. Ganda ng tawag, stewarding. Alam ko yun. Oo. Hotel din ako dahil. Oo. Stewarding siya. Okay. And then? Pero pag mga ilang din na promote din siyang supervisor after a year.
kinuha niya ako dito. Invitation lang. Invitation letter lang noon. Pwede ka nang pumunta dito sa Aruba. Para kina Mitch, Jessie at Gloria, malaki ang nabago sa kani-kanilang pananaw sa buhay. Bagamat aminado silang may struggle pa rin sila sa isla, masasabi nilang malaki ang naging gabay ng may kapal para harapin nila ang mga pagsubok na ito. At narito ang kani-kanilang simpleng mensahe. Sarap pala rin magtrabaho sa ibang bansa. Lalo kung kasama pamilya mo. Pero sa ibang bansa kasi kung alone ka lang, nakakatakot talaga na malungkot. Kung alone ka lang. Pero kung kagaya ko maganda kasi nandito ang magulang ko eh. Ang maibigay ko lang, talagang kung gusto mong pumunta sa ibang bansa, huwag mong isipin yung pagka mismo sa pamilya mo. If you want to pursue na maibigay mo ang kaligayahan ng pamilya mo, tibay lang. Kasi matutupad yan pag meron kang tibay ng loob, saka sakripisyo din. Mga nagbabalak mag-abroad, lalo na pag sa malayong lugar, kailangan yung maging matatag, kailangan yung maging totoo na. Kasi kalimbawa, pag mag-abroad ka at may maiiwang kang pamilya mo, paninindigan mo na ikaw isang padre de pamilya, may obligasyon ka. Kahit malayo ka, panindigan mo. Hindi ka tulad iba dyan na pag nasa malayo na binata na, mahirap naman yung disrespect naman dun sa asawa mo. Kasi nga, ang kasabihan nga, till death do us part, ba't ka magluloko? Pag magluloko ka lang, huwag ka na mag-abroad kasi kawawa yung pamilya mo. Naway nakapulutang aral ninyo at inspirasyon ang kwento ng tatlo nating kababayan na mula sa isla ng Aruba na sina Mitch, Jessie at Gloria. Ilan sa mga nagsakripisyo para maibigay ang pangarap na buhay sa kanilang mga mahal sa buhay. Muli nagpapasalamat ang Profile Overseas Diaries sa inyong tatlo sa pagpayag ninyong ikwento ang inyong mga naging karanasan. Kaya sa ating mga taga-subaybay, kung may mga gusto o kakilala kayong nais magbahagi ng kwento, pwede kayong mag-email sa amin sa pmaa.usa22@gmail.com o bigyang mensahe kami sa aming Facebook page. Maraming salamat. Ako si Dong Robles. Hey everyone, I'm Alvin Silva, the DJ Alistair. And I'm Riz Sizemore from Fantabulous Events. We've got something big coming your way. An unforgettable concert experience right here in Phoenix, Arizona. So get ready to witness the Diamond Soul Siren herself, Nina, live on stage together with the Prince of R&B, Chris Lawrence. And it's all happening on Friday, June 27, 2025 at Haven Church, 5902 West Cactus Road, Glendale, Arizona. Don't miss the chance to see two of the most incredible voices in one spectacular night. For tickets and sponsorship opportunities, call us at 623-643-9800 or 602-574-3478. Get ready for a night of music, passion,
passion, and unforgettable performances. Nina and Chris Lawrence live. See you all there. Aruba, are you ready for a musical journey? A journey that will take you back to the good old days. With the talented Filipino singer and actress, Ms. Rachel Alejandro, who brought us timeless hits like Mr. Cupido, Paalam Na, Bulag sa Katotohanan, and Kay Tagal. Hello there, everybody. This is Rachel Alejandro, especially to our friends in Aruba. How are you all doing? I'm so excited because I will be going there for the first time. I'll be having my first ever concert there on June 29th, Sunday at 4 p.m. at Occasions Ballroom, Oranjestad, Kaya Harmonia. For tickets, you can call +1 602-505-8524 or +297 290-2447. This show is brought to you by ID Realty Group, Coco Productions, and M&A Gold Productions. I'll see you there. Rachel Alejandro, a proud native of Pangasinan, entered showbiz at just 12 years old as one of the hosts of the beloved TV show, That's Entertainment. Recognized not only for her sensational voice, but also for her impressive acting skills, Rachel has made a lasting mark on the industry. And now Aruba, don't miss this chance to see her live. Catch her performance on June 29th, 2025 at the Occasions Ballroom in Oranjestad, Kaya Harmonia 12. For tickets and sponsorship, contact Alma Goldschmidt at +1 602-505-8524 or call ID Reality Group at +297-290-2447 and Maribel Del Cruz at 297-563-8182. Get your tickets now. Don't miss this unforgettable evening. Drawing my pain with his fingers, singing my life with his words. But who's I believing that I know that someone else is Arizona, get ready for an unforgettable night. This August 30, witness a historic moment as the 1991 Voice of Asia champion, Miss Maribeth Pascua, takes center stage for her first ever solo concert. Maribeth Pascua captured international fame after winning the prestigious Voice of Asia competition in 1991. Her powerful and soulful voice made waves, particularly in Indonesia, where she became a household name. Some of her most beloved hits include Denpasar Moon, an iconic song that became a massive hit in Indonesia and across Asia, cementing her status as an international artist. Borobudur, a heartfelt tribute to Indonesia's cultural heritage, widely appreciated by her Southeast Asian fans. Takkan Lagi, a beautifully emotional ballad that resonated deeply with Indonesian audiences. Prepare to be mesmerized as Maribeth Pascua serenades you with her powerful and majestic voice, bringing you an evening filled with timeless music and breathtaking performances. Ticket prices: VIP $98, Premium $88.8, General Admission $68. Don't miss this spectacular event. Secure your seats today and experience the magic of Maribeth Pascua live